Guys, maayong gabi inyong tanan. Emergency lang ni ang ipaabot sa atong amigo nga duwende. Meron po silang nakuha ngayon ng mga masamang pangitain po dito sa ating bansa. No, while busy sa bangayan po ang ating mga namumuno dito. Si tatay nandito. Si Duwinding Ninyo ipinatawag sa kanilang hari dahil po ay meron po silang patingnan para po maipaabot sa atin kung ano po ito ang nakita nila na hindi maganda. Ngayon naman si tatay ang pumunta dito. Parang walang humpay ang ating suliranin dito sa ating bansa. Ngayon po ipapaabot po natin sa inyo. Tay, ito po ang sabi ni hari po ninyo. Ano po ba talaga ang plano po sa China? Diyos ko. Mo yung nakitaan? Kailan po ito magaganap? Nako guys. Guys, nagpaabot ang ating kaibigan. Inutusan sila na pumunta po dito. Inutusan sila ng kanilang hari na pumunta po dito ngayon. Dahil para ipaabot sa atin. Ngayon po, maghanda po tayo guys. Lalo na yung mga nasa syudad ngayon. No? Napakahirap po talaga ito pag nangyari ito. Tayo ipapaabot po natin ng malinaw. No? Basta, ang sabi ni hari, yun po talaga ang plano ngayon ng China. Grabe yung mga plano ng China ngayon sa atin dito guys. Maghanda tayo, sabi ng ating kaibigan, nakikita po nila na mayroong mangyayaring kaguluhan po sa ating bansa ngayon. Sana ay hindi po ito magkatotoo dahil nakita po ng kanilang hari, kaya ipinapaabot sa atin ngayon na mayroong gera na mabubuo. Tay, ano po ang ating ipaabot sa mga tao ngayon na nakita man ninyo ang papalapit po na kaguluhan, lalo na po sa bangayan po, no? Sa teritoryo. Totoo po kaya ang ilang tapang tayo, yung China, yung pang-aabuso nila sa Pilipino? Pangbubuli? Pananakit? Naku guys, parang umiinit po ang ano natin dito guys, yung dagat na to, no? Kasi meron po nakita po na malaking barko po doon na galing sa China, no? Nasa teritoryo na natin. Natakot ang ating kaibigan, baka po yung Amerika mag-umpisa nito kung makisali po yung Amerika dito guys sa pagbubuli, no, ng mga taga China. Umpisa po ang gera sa Pilipinas at China. Tay, kung pangalitan, kung hindi po magipaglaban po yung Pilipinas, o nga pinag-iinitan nila yung mga kagamitan po ng Pinas po na galing po doon sa USA. Pero di ba tayo, sinabi po yung puro pananakot lang yun? Na, Diyos ko na naman to. Hindi pa natapos yung problema dito tayo. Yung natin, yung bangayan po ng mga namumuno dito, yung presidente natin at saka yung vice president, hindi pa naayos eh. Tapos meron ng mga kuha ninyo na hindi maganda. Para lang po daw ito sa mga tao na makapanood dito. Maghanda kayo. Lalo na yung taga-syudad, no? Kung mangyayari man po itong kaguluhan dito sa ating bansa, lalo na yung China ay sobrang galit na po talaga. Kasi po yung Pilipinas parang medyo may tapang na, no?
parang payag na din po sila na magkagulo kasi po meron na po talaga silang gagamitan po na para doon, no? Parang natatakot din po siguro yung ano doon tay, yung mga China, di ba? Yung mga sundalo sa China kasi po meron na po tayong kagamitan na pinagamit o sa gikan sa US iba na mga panglaban jud. Katong dako bitaw kayo, ito po talaga yung pinapalagan nila. Mo gid ni ang hinungdan karon tayo na naagi panahon guys, no? Ingon si tatay, naay panahon jud ni itiit na ang inyong bansa makasinati og sulay og giyera. Naku po, hindi po kami handa tay kasi po alam mo ba, yung mga leader namin dito wala man nagkasundo. Paano na yan kung sakali man ay mayroong magaganap po na ano, paano na lang po? Pwede ko bang malaman na kung kailan po ito? Ha? Guys, sabi po ng ating kaibigan na kung magaganap po ito guys, basta ngayong year na to, kung mayroon makisali tulad po ng USA ngayon, kung mayroon pong pananakit na mangyayari doon sa China, lalo na pag sinusubukan, pag tinistingan po yung pasabugin po yung ano, warship nila o barko nila, ito na po talaga ang mitsa ng kanilang nakikita ngayon. Dapat tayo ay maghanda, lalo na po sa taga-syudad, dahil po ay syudad po talaga ang pinupuntirya kasi doon po lahat po ng pwede natin mabibili na kinakailangan po mga ano natin sa bahay, no? Pagkain, mga needs po natin talaga doon po talaga natin makukuha. Kaya yun po talaga ang pinakauna makakasagupa ng panggigipit kung sakali man ito mangyari. Alam mo ba tay? Diba? Sinabi po niyo noon na napakaswerte namin dito sa bundok. Tama po kayo. Kasi po hindi po talaga tinitira yung bundok guys. Kasi wala pong masisira dito na mga itinatayo tulad po ng gasolin, no? Mga mall, at saka yung mga kagamitan na panggera. Yun po talaga ang tinatarget nila ngayon. Paano na lang yung mga tao tayo na hindi po naniniwala dito? Ang sa amin guys, ipinagdasal namin na yung ipinapaabot ng ating kaibigan na sana hindi magkatotoo. Kasi sinabi po nila noon, itiit, kahit pa ipaabot po namin yung nakikita namin, kung pipigilan po ng Diyos ninyo, hindi at hindi mangyayari. Kaya magpapasalamat po tayo guys, no? Kaya kung sino man yung mga basher natin dyan na magsabi ng mga pick na wala pong nangyari o hindi po nagkatotoo, pasalamat tayo, di ba? Basta ang ibinigay po ng ating kaibigan ngayon guys, nakikita na mitsa. Kung sakali ito, kasi umiinit na po, meron na po nakikita ng mga barko ngayon. Pero sa tingin ko dito tayo, pananakot tayo siguro. Yun po, tama po kayo. Kahit po pananakot yan itiit, alam natin pananakot. Kung sakali man, kung meron na makisali, nagagalawin po nila yan, nako, pwede guys, matandog ang kanilang pride, no? Salamat po sa inyong ipinapaabot sa atin tay. Hindi ko lubos akalain na kahit po ay sobrang hirap din po yung mga tao na ipaabot po atin yung mga babala ay kahit hindi po pinaniwalaan. Pero huwag ka mag-alala tayo, marami po talaga ano dito, no? Sana po yung mga videos natin makadaan po sa mga tao na para makakuha sila ng mga impormasyon dito sa inyo. Tay? Oo, yun po talaga ang gusto natin. Kahit na po, salamat po sa mga tao na nagsuporta sa akong channel, no? Oo, salamat po sa inyo. Naara sa inyo kung pulan mo aning kuan pagpapaabot sa atong kaibigan, wala man po may mahimo, no? Kay kining amo gibuhat namo ni para na makahanda at saka makuhaan ninyo ng mga impormasyon at marami tayong makuhang magandang idea. Hindi lang po
sa mga tao ngayon na nagkampante. Akala po nila safety na ang kanilang ang lugar. Hindi, walang safety po dito. Lalo na ngayon na palapit ng palapit ang katapusan ng mundo natin. Alam mo ba, nag-umpisa na, di ba tay? Nag-umpisa na, sinabi na po nila kaibigan noon na dito ang impyerno sa mundo natin, sa lupa. No? Ito, yung mundo natin, gagawing impyerno. Tulad ngayon sa nangyari doon sa LA. No? Pinatikim sa Panginoon dahil po maraming mga taong mayayaman doon, maraming tao doon na gumagawa ng mga hindi kaaya-aya. Nakalimutan nila ang Ginoo Diyos na sambahin, bigyan ng time na mayroon naglalang sa kanila, mayroon nagpahiram ng hininga, buhay, pero wala nila, hindi nila binigyan po ng halaga yung nagbigay. Hindi po nila nakilala dahil sa kanilang material na mga bagay sa kanilang sarili. Tulad ng pira, sasakyan, magandang bahay. Hindi na po nila napapansin na mayroong kaya sinubukan sila. Maraming artista at mga basketball player po doon na nasusunog ang kanilang mga ari-arian. Umiiyak sila ngayon, guys. No? Kaya huwag po natin hintayin, mga taga-Pilipinas, huwag po natin hintayin na matulad tayo doon sa pinatikim. Sa una, pinatikim ang sa Gomora, no? Pinaulan yung apoy, di ba? Sinabi ni tatay ni Duwende Niño at saka yung anak niya noon na mayroong magaganap na pagkahulog sa kalayo. Pero parang ito siguro yung no? Nangyari yung sunog, no? Tay? Salamat po. Salamat sa paabot ha. Guys, abangan po niyo yung paabot Manila kung makauwi si kaibigan natin Duwende Niño, kung ano man po ang kanilang bit-bit na impormasyon doon. Kasi pinatingnan po nila kayo yung mangyayari dito sa atin.